Sige, Brad. Anong nag-istorya mo? Nung ano ka? Nagsimula ito nung sumakit yung likod ko. Okay. Tapos napunta ako ng hospital. Okay. Tapos sayo sa akin. Kailan yun? Ano pa? August 2023. 23. August Okay. 2023. Andun ako sa Sumakit yung likod mo? Ito, likod ko sumakit. Tapos nanginig ang katawan ko. Oo. Sige ako pa doktor. Napunta Tuloy-tuloy nun. Sa isang linggo, ilang beses ka nagpupunta sa doktor? Minsan halos gabi-gabi. Sa doktor? Oo. Ganun ba? Pupunta ko ng doktor. Pupunta ko ng hospital dyan sa may, dito lang sa may malapit sa amin. Papauwi na naman ako. Kasi wala ka raw sakit. Wala, hindi makita yung sakit. Hindi makita-kita yung sakit. Pero nangihina ka. Sumasakit likod mo. Hilong-hilo ako. Hindi ko maano kung high blood ako o... Hindi makita. Ang sinasabi lang sa akin, mataas cholesterol mo. Oo. Di, inom naman ako cholesterol. Tsaka yung, wala pa rin kung saan ako yung pupunta dito. Napunta naman ako dito sa may Port Avenue. Port Avenue. So, patingin na naman ako. Halos lahat ng laboratory, ginawa ko na. Kasi walang pagbabago. Ganun pa rin. Napunta naman ako dito sa may Sangataan. Mayroon na lang. Nag-improve yung yung sarili ko, nag-improve. Kasi tinutukan ako ng yung mga vitamins na pampalakas. Ngayon. Tapos yun, umulit na naman. Saan na naman kaya ako pupunta? Dahil bumalik na naman ako doon sa... Dati? Doon ako saan ako nag-improve, bumalik ako doon. Ganun pa rin ang proseso. Ganun pa rin ang binibigay sa akin gamot. Kinabukasan, nung nakapunta na ako doon. Nag-improve ba? Parang sabi ko, hindi pa rin. Hindi pa rin. Nag-isip ako. So, nag-improve ng konti nung unang punta? Oo. Tapos yung ulit. Ganun na naman. Ganun pa rin. Kunti lang. Tapos mga 4 na araw. Sabado yun Sabado ako pumunta roon. Lunes sa gabi yun. Markulis, parang iba pakiramdam ko. Sumasama. Sabi ko, nangihina ako na hindi ko maintindihan sarili ko. Ito naman yung misis ko, nandun sa baba. Ako naman dito sa taas. Nag-iisip na. Nag-iisip ako. Aalis na yung kaluluwa mo. Kaya nag-iisip ako. Sabi ko naman, dito sa misis ko, uy, samahan mo ako. Wait, saan naman tayo pupunta? Basta samahan mo ako. Doon sa sinasabi ko sa iyo na gusto kong puntahan. Yun nga, dito. Dito na ako sa gusto mo. Pumunta ako rito. Di ba sabi niyo, kayo lubat na lubat Hindi, ito interrupt kita. Nung nagpunta siya rito, maputla, mapungay ang mata, lobat na lobat talaga. Di ba? Wala talaga. Sige, tuloy mo. Sabi mo nga, i-testing ko yung dugo ko. Nakita ko parang hindi kaya-aya. Hindi kaya-aya talaga. Wala talaga yung hindi mo mali yung sinasabi mo. Butil-butil. Hindi yun. Nakala mo yung lahar. Parang na wala kang makitang wala kang makitang hindi. Wala kang makitang kahit isang buko. Kailangan kasi iwahiwalay yung bilog-bilog Para sa kanya parang putik na kala. Akala mo yung nag-landslide. Wala talaga, sabi ko, ganun ang dugo ko na ngayon. Hindi pa pinakita sa iyo nung una yan? Sa dami ng pinuntahan mo? Wala. Okay, hindi ko lang di ba? Hindi ko nakita yun. Pagkatapos na yung unang session, may nangyari na ba? Nagbago ko. Nagbago na? Mayroon nagbago. Nung unang session mo lang, di ba? Nagbago na. Ngayon, pero, ito ang ininom mo, di ba? Tuloy-tuloy. Ito. Tama ba? Tawakan mo. Una kong inom, isa. Tapos yung, asan ba yung pula? Dalawa yan Isang oxy, isang natural. Isa, tapos isa, tapos may proseso ng pag-inom yan. Kinabukasan, naging dalawa. Tapos naging 2, 3. So, nag-improve. Hanggang ngayon, hindi na yung 4 na araw lang. Kasi pang ilang session mo na ngayon? Pang-4. Pag pang-4, mag-iisang buwan na. Isang buwan na. Ang laki ng improvement. Pero laki kumbaga sa yung improve ng katawan ko, nagtuloy-tuloy. Kumbaga sa umpisa, yung kumbaga sa nag-improve una, daragdagan ng pangalawa, daragdagan ito pang-4, sana tuloy-tuloy.
masakit. Pero una-una, nakita natin yung diferensya. Kasi paano ka matutulungan kung hindi nakita diferensya, di ba? Wala nga, kaya nagulat ako nung finish yung dugo ko na sabi ko parang lahar na. Oo. Na hindi mo na maano yung hindi yung sinasabi yung bilog-bilog. Pero anyway, masaya ka ba sa ginagastos mo at saka oras punta ka rito? Masaya ka ba? Ako, para sa sarili ko, masaya ako na nag-i-improve ang ano ko. Unti-unti lang. Siguro, bigyan mo pa ako ng mga isang buwan pa, makakabalik ka na sa trabaho. Pwede na kita. Kung sakali, kung sa Lunes, kung gusto kong pumasok. Wag muna. Gusto ko muna makita. Kahit next week, ha? Bigyan mo muna ako. Pagbigyan mo muna ako, makita ko yung dugo mo muna kung okay na. Sige okay, ha? Konti-tiis na lang, di ba? Kaysa naman yung inaabot 2023 pa, di ba? Sasama kayo ng punta. August, tapos mag-uubos yung isang taon. So ito, yung pag-improve mo, hindi ala chamba, may consistency, may trending, may consistency, paunti-unti. Mayroon siya, yung hindi ala level. Oo. Pataas. Hindi kasi mabigat ang problema niya eh. Pero anyway, at least manawaan Diyos sa'yo ha. Oo, nandun naman tayo sa taas. Sige. Basta ito yung ininom niya. Ito ang malaki na itulong. Tapos nilinis natin yung dugo niya. Nag-detox ha. Medyo masakit lang, di ba? Yung kaya naman. Kaya naman. Sige ha. Tuloy lang. Keep praying ha. Sige. Ilang mga natatanging Pinoy sa bansa ginawaran ng pagkilala sa katatapos lang na Bravo Philippine Awards na ginanap sa Manila Hotel. Basta binigyang pagkilala yung Pinoy inventor na si Ismael Aviso Sr. bilang Inventor of the Year at kanyang anak na young entrepreneur na ginawaran ng Excellence in Business. First of all, I'm very thankful na binigyan tayo ng pagkakataon ni Bravo Filipino na maging part of awardee of this year to be Excellence in Business. So I'm very happy na nakasali yung business namin dito. Nagpapasalamat ako maraming. Una sa Diyos, siyempre. Pangalawa, sa mga organizer nito, nakilala nila yan. Lalo-lalo na sa panahon ng pandemic.